Paano kung ang mismong bagay na pinaniniwalaan mong magdadala sa iyo ng yaman ay siya pang magiging sanhi ng iyong financial downfall? Isipin mong magpapailaw ka ng kandila na may pag-asang magdadala ng kasaganaan, ngunit sa halip ay matatagpuan mo ang iyong sarili na natrap sa isang siklo ng utang at kalungkutan. Si Nostradamus, ang tanyag na manghuhula na nakakita ng pag-akyat at pagbagsak ng mga bansa, ay nagbabala laban sa eksaktong panganib na ito mga siglo na ang nakalipas. Ang kanyang propesya ay hindi lamang tungkol sa mga digmaan o kalamidad, ito ay isang espiritual na babala, isa na maaaring makaapekto sa iyong bulsa ngayon. Nahihirapan ka ba sa pananalapi? Bago ka magpatuloy, may isang mapanganib na ritual na kailangan mong iwasan ng kahit anong halaga. Samahan mo ako habang ating tuklasin ang katotohanan sa likod ng nakakatakot na babala ni Nostradamus at kung paano ang isang simpleng kandila ay maaaring magdulot sa iyo ng higit pa sa iyong inaasahan. Sa isang mundong kung saan ang tagumpay sa pananalapi ay tila mahirap abutin, marami tayong pinagkukunan ng tulong, mga financial advisor, mga lihim na tips, at pati na rin mga espiritual na ritual. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na ang isa sa mga ritual na ito, na mukhang walang masama, ay maaari palang maging pinakamalaking kaaway mo? Isang kandila na iniilawan ng may pinakamabuting intensyon, ay maaaring siya pang humahadlang sa iyo mula sa kalayaan sa pananalapi. Hindi ito isang alamat, ito ay isang babala mula kay Nostradamus na ang mga propesya, na ilang siglo na ang nakalipas, ay may malakas na aral para sa atin ngayon. Hindi lang mga digmaan o pagbabago sa politika ang nakita ni Nostradamus, nag-iwan din siya ng mga cryptic na payo tungkol sa mga enerhiya na namamahala sa yaman at tagumpay. At isa sa kanyang pinakamakakatakot na babala ay tungkol sa isang ritual na madalas ginugol ng mga tao kapag naghahanap ng tulong sa pananalapi, isang kandila na nangangako ng kasaganaan, pero nagdadala ng kapahamakan sa halip. Kung ikaw ay nahihirapan sa pananalapi, maaaring ito na ang pinakamahalagang mensahe na maririnig mo. Ang universo ay puno ng mga enerhiya, mabuti at masama na nakakaapekto sa ating buhay. At tulad ng hindi mo ipagpapalit ang iyong hinaharap sa isang masamang investment, huwag mong ipagpalit ang iyong kapalaran sa mga puwersang hindi mo lubos na nauunawaan. Ngayon, tutuklasin natin ang katotohanan sa likod ng mapanganib na ritual na ito, at kung bakit hindi mo dapat iilaw ang kandilang ito kung nais mong protektahan ang iyong kalusugang pinansyal. Manatili ka sa akin dahil maaaring ito na ang turning point na hinihintay mo. Ang kahalagahan ng enerhiya sa pananalapi at pagkakasundo. Sa Pilipinas, matagal na nating pinaniniwalaan ang kapangyarihan ng mga enerhiya, kung ito man ay ang positibong daloy ng kapwa, shared self, o ang mga biyaya na dumarating mula sa pag-alin sa tamang mga puwersa. Ngunit pagdating sa pananalapi, ang konsepto ng enerhiya ay hindi lamang isang mistikal na ideya, ito ay isang tunay na puwersa na nakakaapekto sa iyong yaman. Katulad ng kung paano mo iaalin ang iyong sarili sa tamang mga tao o pagkakataon upang umusad, ang pag-alin ng iyong enerhiya sa mga vibrations ng universo ng pananalapi ay mahalaga para sa kasaganaan. Paano nga ba ito nangyayari? Ang enerhiya sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa daloy ng kasaganaan na nakapaligid sa iyo. Isipin mo ito na parang tubig. Kung mayroong bara na hadlang sa agos, walang makakadalo. Ngunit kung aalisin ang hadlang, malayang tatakbo ang tubig at ang lahat ng bagay sa paligid nito ay usbong. Ganoon din, kapag ang iyong enerhiya ay nakaalin sa daloy ng universo, nagiging bukas ang daan para sa yaman na dumaloy sa iyong buhay. Ang alignment na ito ay nagpapadali sa lahat, mga negosyo, mga investment, at pati na rin ang mga personal na proyekto. Ngunit, kung ang iyong enerhiya ay nakabara, kahit gaano ka man magsikap, halos imposibleng makamit ang tagumpay sa pananalapi. Mahalagang maunawaan na ang universo ay may sarili nitong ritmo, ang sariling cosmic flow. Sa kulturang Pilipino, marami tayong kwento ng mga espiritu, Diyos, at mga elemento na namamahala sa balanse ng kalikasan. Mula kay Bathala hanggang sa mga anito, may pagkilala tayo na ang mga enerhiya ng mundo ay kailangang igalang, balansihin, at alagaan. Kapag tayo ay kumukuha ng enerhiya mula sa mga positibong layunin, maaari nating dalhin ang kasaganaan sa ating buhay. Ngunit, kapag tayo ay kumukuha ng mga negatibong enerhiya, o mas masama pa, ginagamit ang mga enerhiya para sa pansariling kapakinabangan, mabilis tayong madidiskaril at mahaharang mula sa pag-abot ng ating mga layunin. Dito pumapasok ang babala. Kapag nahihirapan ka sa pananalapi, madali kang mahulog sa mga ritual at mga shortcut na nag-aalok ng mabilis na solusyon.
Ngunit hindi lamang ang mga ritual na ito ay nakakaapekto sa iyong material na yaman, binabago nila ang balanse ng iyong personal na enerhiya. At dito nagkakaroon ng problema. Hindi mo maaaring asahan na makaakit ng kasaganaan kung ang iyong enerhiya ay imbalanse, o mas masahol pa, hindi nakaalin sa mga tamang puwersa. Ang susi sa tunay na tagumpay sa pananalapi ay nakasalalay sa iyong kakayahang mag-alin sa natural na daloy ng universo. At hindi ito nangyayari sa pamamagitan ng pag-ilaw ng kahit anong kandila o pagsunod sa mga bulag na ritual. Nangangailangan ito ng maingat na pag-isip, paggalang, at isang pag-unawa kung ano ang tunay na nasa harmonyo sa iyong personal na paglalakbay. Sa susunod na bahagi, ibubunyag namin kung anong uri ng kandila ang binabalaan ni Nostradamus at kung bakit ang pagpapailaw nito ay maaaring magdala sa iyo sa isang mapanganib na landas. Ang babala ni Nostradamus tungkol sa kandila. Si Nostradamus, isang tao na kilala sa kanyang pambihirang kakayahang makita ang hinaharap, ay hindi lamang nagbigay ng babala tungkol sa mga halatang panganib ng digmaan o kalamidad, kundi pati na rin sa mga mas subtle na puwersa na kumikilos sa ating buhay. Isa sa kanyang mga pinakakamanghang propesya ay ang tungkol sa isang ritual na madalas ginagawa ng mga tao, lalo na ng mga nahihirapan sa pananalapi, upang magbigay pag-asa. Ang ritual ay kinabibilangan ng pag-ilaw ng isang tiyak na kandila. Ngunit nagbigay babala si Nostradamus na ang simpleng gawaing ito ay maaaring magdulot ng mga malalang resulta. Bakit nga ba binigyan tayo ng babala ni Nostradamus tungkol sa kandilang ito? Upang maunawaan ito, kailangan nating tingnan ang layunin ng mga kandila sa mga ritual. Sa kasaysayan, ang mga kandila ay ginamit sa maraming espiritual at mahiwagang gawain sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas, kung saan kadalasang iniilawan ang mga ito para sa swerte, proteksyon, at gabay. Ang simbolismo ng pagpapailaw ng kandila ay makapangyarihan. Ito ay isang paraan ng pag-anyaya ng liwanag sa dilim, isang paraan ng humihingi ng banal na interbensyon o tulong mula sa mga mas mataas na puwersa. Ngunit ang simbolo ng pag-asa at gabay na ito ay maaaring maging isang daluyan ng negatibong enerhiya kung hindi ito tama ang paglapit. Ang kandila na binabalaan ni Nostradamus ay hindi basta-basta kandila, ito ay isang kandila na nangangako ng yaman at kasaganaan. Ang mga tao, sa kanilang desperasyon, ay iniilawan ito ng may pag-asa na ito ay magdadala ng kayamanan at tagumpay sa pananalapi. Ngunit ayon kay Nostradamus, ang kandilang ito ay may nakatagong panganib. Hindi ito nagdadala ng kasaganaan, naglalabas ito ng maling ilusyon ng yaman, isang ilusyon na naguguluhan ang tao sa isang web ng utang, stress, at walang katapusang paghihirap. Sa halip na magbukas ng mga pintuan ng kasaganaan, hinaharangan nito ang natural na daloy ng enerhiya, na nagiging sanhi ng pagkakulong ng individual sa isang siklo ng pagkabigo at kalungkutan. Sa kulturang Pilipino, ang ideya ng iswerteng kandila o kandilang kasaganaan ay hindi bago. Maraming pok sa Pilipinas ang nag-ilaw ng kandila para sa iba't ibang dahilan, kung ito man ay para sa gabay sa panahon ng krisis o para mag-akit ng swerte. Habang ang mga ritual na ito ay isinasagawa ng may mabuting layunin, maaari itong magkamali kung ang enerhiya ay hindi tama ang pagkakasunod. Ang babala ni Nostradamus ay isang paalala na hindi lahat ng ritual ay ligtas, at hindi lahat ng hakbang patungo sa pagyaman ay ginagawa sa tamang diwa. Ang kandilang tinutukoy ni Nostradamus ay may mga tiyak na katangian, ito ay isang ritualistikong bagay na nangangailangan ng tamang mindset, paghahanda, at pag-unawa sa mga puwersang kasangkot. Ngunit kapag nilapitan ng desperasyon, ito ay nagiging sanhi ng negatibong epekto. Ang mismong pag-ilaw ng kandila na ito sa oras ng krisis sa pananalapi ay maaaring magdulot ng hindi balansing enerhiya na magdadala pa ng mas maraming problema sa pananalapi. Maaari kang magtulak sa paggawa ng mga padalos-dalos na desisyon, mag-aksaya ng pera, at mawalan ng emosyonal na lakas habang patuloy na hinahabol ang isang ilusyon ng yaman. Kaya bakit mahalaga ito para sa iyo, lalo na kung ikaw ay nahihirapan sa pananalapi? Dahil ang pag-unawa sa tunay na kapangyarihan ng mga ritual at espiritual na gawain ay mahalaga upang makagawa ng tamang mga desisyon. Ang pag-ilaw ng kandila nang hindi nauunawaan ang layunin nito o nang hindi nakaaliin ang iyong intensyon sa tamang enerhiya ay maaaring magbukas ng isang portal sa mga pagsubok na ayaw mong harapin. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung bakit ang mga ganitong ritual ay madalas magbalikwas at kung paano ito karaniwang ginagamit ng mga tao sa oras ng pinansyal na pagdurusa. Ngunit bago tayo magpatuloy, itanong mo sa iyong sarili ito, naranasan mo na bang maghanap ng mga shortcut sa iyong financial journey?
Kung panahon na para mag-reflect sa iyong enerhiya at lapit bago ka magpatuloy sa susunod na hakbang. Ang mga panganib ng maling paggamit ng mga espiritual na ritual. Kapag tayo ay nahihirapan sa pananalapi, madali tayong maghanap ng kahit anong paraan upang makalabas, lalo na kung pakiramdam natin ay wala ng pag-asa. Marami ang tumatalima sa mga espiritual na ritual sa kanilang desperasyon, umaasa na ang isang mabilis na solusyon ay magdadala ng kasaganaan. Ngunit narito ang panganib, kapag maling nagamit ang mga espiritual na gawain, madalas nilang pinapalakas ang mga problemang layunin nilang lutasin. Ang hindi pagkakaintindi sa layunin ng mga ritual o ang pagganap nito ng may maling layunin ay maaaring magdulot ng hindi balansing enerhiya sa paligid mo na magpapalala pa sa iyong sitwasyon. Dito pumapasok ang kandila. Sa kulturang Pilipino, ang mga ritual tulad nito ay malalim ang ugat sa ating tradisyon, madalas iniilawan ang mga kandila upang humingi ng gabay, proteksyon, o biyaya. Ngunit kapag isinagawa ito dahil sa desperasyon, maaari itong magbalikwas. Ang maling ritual, maling mindset, o maling layunin ay maaaring magbago ng layunin ng ritual. Mula sa pagiging kasaganaan, maaari itong magtulak sa iyo palapit sa kahirapan at kalungkutan. Madalas hindi napapansin ang panganib ng maling paggamit ng espiritual na ritual. Iniisip ng mga tao na sa simpleng pag-ilaw ng kandila ay maaari nilang makuha ang yaman nang hindi iniisip ang mga enerhiya na kanilang ipinapasok sa kanilang buhay. Hindi nila nauunawaan na ang mga espiritual na gawain, lalo na ang mga may kinalaman sa materyal na mga resulta tulad ng pera, ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa at pagkakasundo sa mga mas mataas na enerhiya. Kung walang pagkakasundong ito, maaaring magdulot lamang ang ritual ng mas maraming stress, kalituhan, at maling desisyon, sa halip na kasaganaan. Ang mga ritual ay nilalayong ikonekta tayo sa natural na daloy ng universo, palakasin ang ating positibong enerhiya, at gabayan tayo sa ating paglalakbay. Ngunit kapag hindi ito isinagawa ng tama, maaari itong magbukas ng pinto sa mga negatibong puwersa, mga puwersang kumikilos laban sa atin. Kaya't ang pagpapailaw ng maling kandila, ng may maling layunin, ay maaaring maging mapanganib. Ang kandila, sa kasong ito, ay kumakatawan sa iyong desperasyon. Hindi ito solusyon, ito ay isang pagpapakita ng iyong kakulangan sa pananampalataya at tiwala sa natural na daloy ng universo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may kasabihang walang anuman ang hindi kayang solusyonan ng taimtim na dasal at malasakit. Ibig sabihin nito na walang bagay na hindi malulutas sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at malasakit. Ito ay nagsasabi ng kahalagahan ng pag-alin sa mga positibong enerhiya at paghahanap ng mga solusyon ng may dalisay na layunin. Dapat palagi mong lapitan ang mga ritual at espiritual na gawain ng may puso ng pasasalamat, pasensya, at pag-unawa. Tanging sa ganitong paraan lamang magiging tunay na kapaki-pakinabang ang mga ito upang dalhin ka sa kasaganaan na iyong hinahanap. Kung ikaw ay nagsasagawa ng ritual o nagpapailaw ng kandila para sa yaman at kasaganaan, itanong mo sa iyong sarili, ginagawa mo ba ito ng may tunay na pananampalataya at pagkakasundong enerhiya? O naghahanap ka lamang ng shortcut para sa isang mabilis na solusyon? Ang sagot sa tanong na iyon ang magtatakda ng resulta ng iyong ritual. Paano kilalanin ang mga ritual na nakakapinsala sa pananalapi? Pagdating sa mga espiritual na ritual, hindi lahat ng landas ay nagdadala ng positibong resulta. Habang ang marami sa mga ritual ay nilalayong magdala ng kasaganaan, magandang kalusugan, at yaman, may mga ritual din na maaaring maghadlang sa iyong mga biyaya kung hindi ito isinasagawa ng may tamang pag-unawa at enerhiya. Paano mo nga ba makikilala ang isang ritual na nakaalin sa iyong tunay na landas at isang ritual na maaaring magdulot ng pinsala sa iyong sitwasyon sa pananalapi? Ang unang hakbang ay kilalanin ang layunin sa likod ng ritual. Kung isinasagawa mo ang ritual dahil sa desperasyon, takot, o pagkabahala, nagsimula ka na sa maling enerhiya. Ang universo ay tumutugon sa enerhiya na iyong inilalabas. Kung nilapitan mo ang ritual ng may takot o pagdududa, iyon din ang iyong maa-attract. Ang mga ritual sa pananalapi, tulad ng ritual na may kinalaman sa kandila, ay nangangailangan ng mindset ng kasaganaan, pananampalataya, at kumpiyansa sa iyong kakayahang magtaglay ng yaman. Kung ang iyong focus ay ang takot na mawalan ng pera o manatiling mahirap, hindi magdadala ng magandang resulta ang ritual na ito. Isang mahalagang tanda ng isang nakakapinsalang ritual ay ang focus nito sa materyal na kita nang hindi isinasaalang-alang ang espiritual o emosyonal na pagkakasundo. Sa kulturang Pilipino, maraming ritual ang naglalaman ng mga handog o aksyon na nagbibigay galang sa mga espiritu o Diyos.
Ang mga gawaing ito ay nagpapaalala sa atin na ang material na tagumpay ay palaging dapat kasabay ng espiritual na pag-unlad. Kung ang isang ritual ay nangangako ng yaman nang hindi binibigyan ng diin ang kahalagahan ng espiritual na kalusugan, ito ay isang red flag. Ang tunay na yaman ay holistiko, ito ay hindi lamang tungkol sa pananalapi, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na balanse. Ang isang ritual na nakatuon lamang sa material ay wala sa balanse, at ang hindi balansing ito ay magmumulto sa iyong buhay. Isa pang babala ay ang labis na pag-asa sa mga panlabas na bagay, tulad ng mga kandila, kristal, o amulets, bilang tanging pinagkukunan ng kapangyarihan. Bagamat ang mga bagay na ito ay maaaring magsilbing simbolo at makatulong sa pagpapalakas ng espiritual na gawain, hindi sila mga magic bullets. Walang bagay ang makakapagpabago ng iyong buhay maliban na lamang kung ang iyong sariling enerhiya ay nakaharmony sa mga ito. Ang mga ritual na nakatuon lang sa mga bagay at simbolo, kaysa sa panloob na pagkakasundo ay kadalasang mga ritual na nagdudulot ng higit pang pinsala kaysa sa kabutihan. Kung ang ritual ay pakiramdam mo ay isang shortcut, isang mabilis na solusyon, o isang paraan upang makaiwas sa tunay na pagsusumikap, malamang na hindi ito nakaalin sa daloy ng kasaganaan ng universo. Sa huli, tanungin mo ang iyong sarili kung ang ritual ay tungkol sa pagbabago o pag-iwas. Ang tunay na mga ritual ay nilalayong ialin ang iyong enerhiya sa pinakamataas na potensyal mo, tinutulungan kang lumago espiritual at pananalapi. Kung ang ritual ay pakiramdam mo ay isang pagtatangka na iwasan ang personal na pagsusumikap, tulad ng pagpapailaw ng kandila at umaasa sa yaman nang hindi binabago ang iyong mga ugali o mindset, malamang na hindi ito nakaalin sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ang pagkilala sa mga babalang ito ay ang unang hakbang upang protektahan ang iyong sarili mula sa pinsalang pinansyal. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung ano ang dapat mong gawin sa halip, kung anong mga ritual at mga gawain ang talagang makakatulong sa iyo upang makamit ang kasaganaan na nararapat sa iyo. Ano ang dapat mong gawin sa halip? Ngayon na tinalakay na natin ang mga panganib ng maling paggamit ng espiritual na ritual at ang mga palatandaan ng mga ritual na nakakapinsala sa pananalapi. Oras na para baguhin ang focus at pagtuunan ng pansin ang mga tamang hakbang na dapat mong gawin. Ang magandang balita ay marami pang mga simpleng ngunit makapangyarihang ritual na mag-aalin sa iyo sa daloy ng universo at makakatulong sa iyong mag-manifest ng yaman sa isang malusog at sustainable na paraan. Ang mga gawain ito ay hindi tungkol sa shortcuts o mabilisang solusyon, ito ay tungkol sa tunay, pangmatagalang pagbabago na magpapalago sa iyong espiritu at pananalapi. Ang unang hakbang ay ang mag-focus sa layunin, hindi sa desperasyon. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinuturuan tayo na ang mga layunin ay makapangyarihan. Bawat bagay may layunin, ang bawat aksyon ay may purpose. Kaya, kapag nagsasagawa ka ng ritual o espiritual na gawain, tiyakin na ang iyong layunin ay nakaugat sa positibidad, pasasalamat, at paniniwala sa iyong sariling kakayahan na makaakit ng kasaganaan. Halimbawa, kung mag-ilaw ka ng kandila o magsasagawa ng panalangin para sa kasaganaan, gawin ito nang may paniniwala na karapat-dapat ka sa mga biyayang iyon. Magtiwala sa proseso at magtiwala na gagabayan ka ng universo patungo sa mga bagay na kailangan mo, hindi lamang sa mga bagay na gusto mo. Isang simpleng ngunit epektibong gawain upang simulan ang pag-alin ng iyong sarili sa kasaganaan ay ang bayabas, guava, ritual. Sa tradisyong Pilipino, ang prutang bayabas ay simbolo ng kasaganaan, kalusugan, at yaman. Mag-umpisa sa paglalagay ng isang sariwang bayabas sa isang mangkok ng tubig sa ilalim ng liwanag ng buong buwan, na sumisimbolo ng paglilinis ng iyong financial na landas. Habang ginagawa ito, magmeditasyon ka sa iyong mga layunin sa pananalapi. I-visualize ang iyong tagumpay at isipin ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang makamit ang iyong mga layunin. Sa pamamagitan ng pag-ugnay ng ritual na ito sa isang malinaw na layunin, makakalikha ka ng daloy ng enerhiya na magtutulak sa iyo patungo sa kasaganaan. Isa pang gawain na makakatulong upang mag-alin ka sa financial abundance ay ang pagsusulat ng iyong mga layunin sa pananalapi bawat umaga. Sa tradisyong Pilipino ng panata, pangako, pinaniniwalaan na ang pagsusulat ng iyong mga kahilingan at pagsasabi nito ng malakas ay nagpapagana sa mga espiritual na puwersang kinakailangan upang matupad ito. Ang ritual na ito ay makakatulong sa iyo upang magtakda ng malinaw na layunin, magpatibay ng iyong pangako, at panatilihing nakatutok ka sa paggawa ng mga konkretong hakbang patungo sa mga layunin. Ang iyong mga salita at aksyon ay makapangyarihan, at ang pag-alin sa mga ito araw-araw ay nagpapalakas sa kanilang kapangyarihan.
Sa huli, isagawa ang tapat na kalooban, sincere heart, sa lahat ng iyong mga transaksyon sa pananalapi. Ang prinsipyong ito sa Pilipino ay tungkol sa katapatan, integridad, at pagiging totoo sa iyong mga layunin. Kapag isinasagawa mo ang iyong negosyo, mga investment, o pagpapalago ng ipon ng may malinis na puso, libre mula sa kasakiman at panlilinlang, binubuksan mo ang pintuan para sa positibong enerhiya sa pananalapi. Ang universo ay nagre-reward sa pagiging tapat, at binibigyan nito ng biyaya ang masipag na paggawa na nakaalin sa iyong mataas na layunin. Ang mga ritual na ito, hindi tulad ng mapanganib na kandila na binanggit ni Nostradamus, ay tungkol sa pagkonekta sa mga positibong enerhiya na magpapalago sa iyong espiritu at pananalapi. Ang mga ito ay nakaugat sa pananampalataya, disiplina, at malalim na pag-unawa na ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa loob. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, mahalagang tandaan na ang yaman, tagumpay, at kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa mga ritual na isinasagawa mo, ito ay tungkol sa enerhiya na inaalin mo, ang mga layunin na itinatakda mo, at ang mga aksyon na ginagawa mo araw-araw. Ang babala ni Nostradamus tungkol sa kanila ay isang makapangyarihang paalala. Ang mga shortcut, mabilisang solusyon, at mga ritual na isinagawa dahil sa desperasyon ay magdudulot lamang ng higit pang paghihirap. Ang universo ay hindi tumutugon sa desperasyon, tumutugon ito sa pagkakasundo, layunin at balanse. Kung ikaw ay nahihirapan sa pananalapi, huwag maghanap ng mabilis at mahiwagang solusyon. Sa halip, mag-focus sa pag-alin ng iyong sarili sa natural na daloy ng kasaganaan. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nagmumula sa paghahanap ng mga shortcut, nagmumula ito sa espiritual na paglago, maingat na aksyon, at pagpapanatili ng positibong pananaw kahit na mahirap ang mga panahon. Ang universo ay palaging nagtatrabaho upang ibigay sa iyo ang nararapat para sa iyo, ngunit ikaw ang may kontrol kung paano iaalin ang iyong enerhiya sa daloy na iyon. Ngayon, maglaan ng sandali upang mag-reflect sa iyong sariling sitwasyon sa pananalapi. May mga bahagi ba ng iyong buhay kung saan umaasa ka sa mga panlabas na ritual o shortcut, umaasa na makakita ng mabilis na solusyon? O ikaw ba ay umaalin ng iyong enerhiya sa mga positibong gawain, nagtatakda ng malinaw na layunin, at patuloy na kumikilos patungo sa iyong mga layunin? Tandaan, ang kapangyarihan upang baguhin ang iyong financial na kapalaran ay nasa loob mo na. Kaya, sa susunod na isasaalang-alang mong mag-ilaw ng kandila o mag-turn sa isang espiritual na gawain para sa tulong, itanong sa iyong sarili, nakaalin ba ito sa aking pinakamataas na kabutihan? Ang layunin ko ba ay nakaugat sa tunay na pananampalataya, o naghahanap lang ako ng paraan upang makalabas sa aking mga problema? Ang sagot sa mga tanong na ito ay maghuhubog sa iyong landas patungo sa kasaganaan. Yakapin ang mga ritual na sumusuporta sa iyong espiritual na paglago, magtiwala sa proseso, at hayaang gumana ang universo sa iyong pabor. Ang iyong financial transformation ay nagsisimula sa iyo at nagsisimula ito ngayon.